Ayan, so hi guys, meron tayong client ngayon. So yung client natin is napapanood lang tayo sa YouTube. So ayan, subscriber natin siya sa YouTube. Then nakita niya yung video natin na nagkabit tayo ng Android head unit with 360 camera sa Chevrolet Trailblazer. So si sir, umorder na lang si sir ng Android head unit sa online. So sa Shopee niya nabili. So ito yung specs nung nabili niya. Hindi ko lang alam kung anong brand. Pero ayan, sa atin kasi meron na rin tayong mga available na Android head unit with 360 camera. So ito, complete set na rin siya with panel and yung harness niya. Check na lang din natin mamaya pag backlash na to kung ano yung socket ng harness niya. Tapos ito, ganito yung itsura ng head unit. Ganito lang din. Same na same lang din sa unit natin. Ganito lang din siya kanipis. And then ayan, itong sa na stereo ni sir, okay naman siya. Wala naman problema daw dito. Sa dashboard niya wala naman din problema. And sa all in all electrical na sasakyan, ito okay din siya. Ayan. So basically kailangan lang ni sir is magpa-upgrade lang ng stereo niya, tsaka magpalagay ng 360 camera. So ayan, mamaya baklasin lang natin to, tapos pakita ko sa inyo yung loob. Ito pala sa pagbabaklas ng panel. Subukan ko na lang ma-videohan kung hanggang saan lang yung kaya kong videohan ng isang kamay lang, kasi wala akong taga-video, tsaka wala rin ako yung stand. Nabot kasi ng baha nung nakaraang bagyo. So ayan, ganun lang naman yun. Pag ako nagbabaklas kasi inuuna ko to. Ayan. Angat ko lang muna to. Wait lang. Ayan. Angat lang yan. Tapos dito sa baba. Yan. Ayan, very tayo, raw yung pagkakabaklas natin. Wala tayong ginamit na panel remover. So ayan. Tapos may screw doon. Pag naangat yan ito, may screw doon. Tapos pagka tanggal ng screw mamaya, hilahin lang natin. Kuhain ko lang yung screw. So ayan, pag natanggal nyo na yung dalawang screw dyan, yung kasi yung pinaka bracket nya na nakakonekta dito sa sa head unit. So yan, angatin nyo lang to. Ayun, hinila ko lang siya dito. Pagkailan nyo dyan, ayun na, makikita nyo na to. So alisin nyo lang to, yung clip nya, push nyo lang siya. Tapos ayan, baga tatlo lang yung pinaka wiring nya dito. Ayan. Alin lang natin to. Ayan, hirap lang kasi isang kamay lang gamit natin. Wait lang. Ayan, tanggalan natin. So ayan, sa pagbaklas na to, ingat lang kasi baka makagasgas naman kayo dito. So mas maganda syempre maglagay kayo ng sapin dito, or kung sanay naman kayo magbaklas ng mga panel dito sa kotse nyo, kayo na bahala kung paano discard nyo. Pero yan, tatlo lang naman nung mga harness na tinanggal natin dito. Yung sa antenna, yung sa main power ng head unit, and then dito sa hazard. Yun lang. Tapos ta-transfer na natin tong hazard button tsaka yung mga clips nya dito sa bago na panel. Ayan, gawin muna natin yan. So ayan, nakabit na natin yung Android head unit, yung mga socket nya. So plug and play na lang din naman siya. So ayan, tinetesting lang muna natin if working siya. Ayan. So 360 compatible to. Ayan. So una pagbukas siya pa lang ng sasakyan, ganyan na itsura niya. Ayan. Kapag ka 360 compatible Ayan. So safety feature niya kasi na kumbaga parang mag-check muna around dun sa kotse nyo. Ayan. Tapos back nyo na lang. Home screen, ayan. Ganito itsura niya. So working naman siya. Try natin yung sa radyo. Ayan, okay naman. Tumutunog naman ng maayos. Yung touch nya okay naman. Try natin mag pa. Ayan, okay naman yung touch nya, wala naman problema. Ayan. Ito rin kasi isa sa mga chinecheck ko bago ako magsimula. Ito kasi chinek ko na rin to kanina.
syempre sayang naman kung magbaklas tayo tapos tsaka natin malalaman kung kailan tapos na tayo, yun pala may issue na. Yun kasi nangyari na sa akin maraming beses na dati, lalo na kapag online binibili yung mga head unit. Kasi yun, minsan dumadating sa customer, di nila alam, di naman kasi lahat marunong mag-check. Pagdating sa akin dito, doon pa lang namin malalaman na may problema pala, minsan hindi tumutunog, minsan hindi natatouch. So yun yung mga common issue sa mga Android head unit kapag sa online binibili. Ayan. Tapos tignan na rin natin tong settings nya, general. Ayan, yung about. Ayan, ito yung specs nya. Quad core T5. Tapos 4GB 32. Ayan, Android version 13 T5. Sa atin meron tayong mga specs na TS na siya, TS 18 Android version 13 din, 4GB RAM, 62GB na yung niya, storage. Yung sa atin Nexus brand. Tapos meron na rin siyang SIM card slot. Ayan. Ito yung mga cameras niya. Test na rin natin siya mamaya. Ayan. Kabit ko lang to muna tapos pakita ko sa inyo. So ayan, sinalpak muna natin yung mga socket dito sa para sa 360 camera. So, testing natin 360. Ayan, so gumagana naman lahat ng mga camera. Check muna natin ito. So ito yung para sa right side. Ayan. Ayan, so mapapansin nyo medyo yung kulay niya dito. Balik natin. Ayan ito yung kulay. Ayan, ganito yung mga. Tapos dito okay naman. Ito yung para sa harapan. Balik natin. Ayan, para sa harapan. Ayan. Diyan nakatutok ko. Tapos sa left side. Ito yung sa left side. Pansin niyo yung kulay nitong left side na camera. Ayan siya. Dito nakatutok. Itong right side. Kita nyo? Medyo siya yung kulay. Yung sa likod, tignan natin. Ayun sa likod, okay din. Ito may problema sa may right side na camera. So yan, mamaya check natin sa settings kung maayos siya sa settings. Pero pag ganito kasi kadalasan yung camera ang may issue. Ayan. So ito, chinecheck ko yung sa camera ngayon. Chineck ko tong pagpalitin, tong sa left side and right side. Ayan. So ngayon nung pinalit ko kanina, nandito siya sa right, yung malabo. Ayan. Ito malinaw na siya. Ito yung sa right to. Kanina dito yung malabo. Pinagpalit ko ngayon, nilipat ko sa left side. Ayan. Ganyan talaga yung view niya. So sa camera talaga yung issue. Kasi pinagpalit ko okay naman eh. Ngayon dito sa kabila, ayan, naging ganyan siya. So yan, ito yung mga disadvantage kapag sa online kayo bumibili. Ayan, mahirap papalitan. Hindi kagaya kapag halimbawa sa shop or mismong kayo sa contact nyo is face to face talaga kayo nagkita. Ayan, madaling mapalitan. Hindi kagaya nito online. Ayan, pahirapan pa ngayon tayo magpapalit dito. Pero si sir, sabi naman ni sir, kabit na lang din natin. If ever may mahanap na lang siya na separate na bababiling ganito, ayan, doon na lang siya babalik dito sa atin. Ayan, so balik na tayo sa pagkakabit.
So eto na, malapit na tayo matapos. Yung mga side mirror, nabutasan na rin natin siya. Nalagay na natin yung mga cameras niya. Yan, left and right na siya. Siningit natin yung mga wire dito. Ayan. Papunta doon, lulusot dito, palabas dito. Ganun din sa kabila. So, at ang ginawa natin, pagpagapang pala ng wire, dito natin siya nilagay. Dun sa rubber, mula dun sa stereo, pagapang dito, then palabas dito. Ayan. So mamaya, kabit ko na lang muna to. Hindi ko kasi kayang videohan habang kinakabit kasi baka malaglag. Mahirap na. Mamaya mapagastos pa tayo dyan sa pagpapalit kung masira. Ayan. Kabit ko muna tapos pakita ko sa inyo. So ito, tapos na natin ikabit yung mga cameras nya. 4 na cameras ito sa right side nya. Sa harapan, dito natin siya nilagay. So yung pang-calibrate natin ganito lang. So sira na kasi yung isa natin na DIY. Ayan. Yung sa left side pala ito. Yung problema kanina na camera, dito na natin nilagay since mas madali naman lumingon dito sa left side compared dun sa right side. Yan, ito yung ano natin, calibrating mat natin, DIY lang tayo. Tapos yung camera ng isa na sa likod, 360, dito natin nilagay sa center nya. Ayan. Tapos ito yung pinaka head unit, tapos na rin natin siyang ilagay. So ito, meron na siyang CarPlay. So dito sa CarPlay kasi pwede na kayo mag navigate dito. Ayan ang Waze and yung Spotify. And balik muna natin sa home screen. So home screen nito ganyan. Yung mga functions niya, yan yung CarPlay. Meron na rin pala siyang mga applications like YouTube, yung radio. Ayan, ito yung radio niya. Tapos may Play Store na rin siya kung gusto niyo mag-download ng iba pang mga apps. May Facebook, Google Chrome, Google Maps, Bluetooth, 360 camera. Yung aux niya dito, pwede kayo magpalagay ng ano dito, TV Plus. Ayan, ito yung 360 camera. Tara lang natin yung pintuan. So ito yung pinaka view ng 360 camera. Ayan. Ito yung bird's eye view niya. Ayan. So ito sa left side, ito yung may problema na camera. Ito. Sa right side okay naman. Pag pinagdalawa natin, ayan, makikita nyo yung difference. Ito yung sa harapan. Ayan, naka wide angle na siya. Bird's eye, fish eye. Ito yung sa likod. Pwede rin ganito. Yung para sa harap. Then ganyan sa likod. Yan. Ito yung control pala dito sir, yung ano nya, harap or likod na wide ang view nya. Dito kasi ano fish eye lang. Yan. Tapos ito din is recorded na rin siya. Kailangan nyo lang ng flash drive dito sa USB port. Ayan. Ano pa ba? Connection ng Wi-Fi dito. Itong press. Automatic din pala siya pag nag-reverse. Sir, pa-try nga po mag-reverse ulit. Automatic siya pag nag-reverse. Lalabas yung view ng 360 camera. Or yung reverse camera niya. Sige, pabalik na po sa part. Yan. Ano din po, yung dimmer niya. Automatic na din yung dimmer. Ayan, bumababa yung brightness. Yung sa ano po, CarPlay pala sir, kahit di na kayo connect ng hotspot dito. Bluetooth lang siya. Ayan. Bluetooth. Naka-ano po kayo? Connected. Ayan, connected. Balik tayo sa CarPlay ulit. Ayan, automatic naman siya pag nag-connect kayo ng Bluetooth. Ayan. So, yun lang. Sa mga interested pala and gusto magpa-install ng mga ganitong Android head unit, message lang po kami sa Facebook page namin, Enteng Butingting Garage. Thank you.
you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love.